Hello guys! Good morning! Ngayon ay August 1, so malapit na yung anniversary ng ika-first year namin dito sa US. So, naalala ko lang nung panahon na bago kami umalis, nagre-render pa kami nun sa hospital. So, ang dami namin kailangang asikasuhin. Halos araw-araw kaming nasa labas nun kasi papaayos yung mga ngipin namin, mga ganun. Yung mga bagay na kailangan isettle bago ka umalis. Tapos, mga papeles, SSS, sa GSIS, yung mga loans namin. So, guys, bago, if ever, yung mga papunta pa lang dito, no, advice ko lang na ilista nyo na sa susunod yung mga yung mga kailangan yung asikasuhin para bago kayo umalis, prepared kayo, napaghandaan nyo, tapos mag-alat kayo ng enough time para sa mga bagay na para hindi kayo nagagahol, tsaka medyo relax na kayo. Next time, gagawa tayo ng medyo detailed na video about sa preparation, kung ano mga dapat i-prepare bago umalis. Sorry guys, yung mga videos kasi namin, actually, parang random lang, kung ano-ano lang. So, nagsisimula pa lang din kasi kami sa pagbablog. So, kaya naman napag-isipan namin mag-share or buksan yung aming journey sa mga tao sa YouTube, sa mga nanonood, sa mga interesado. Kasi sa mga gantong video lang din ako natuto kung ano yung mga dapat gawin, mga ganyan, mga anong i-expect, tsaka yung mga gantong video guys, na-inspired ako dun sa mga nandito na ng buhay nila. At least nakikita ko, parang na-envision ko kung ano ba yung mga possible na ma-experience namin, mga ganun. Tsaka parang para sa akin, parang kapag pinanghihinaan ako sa mga taong nakarating na dito, ako kumukuha ng parang inspiration para i-push through, kasi parang 'di ba ang saya makita yung mga nagiging buhay nila, tsaka yung actual talaga, hindi lang puro yung mga okay na sides, parang kung ano talaga yung actual na experience. Anyway, so ngayon, ang gagawin natin ay lilinisin natin. So, nakikita nyo dito sa background. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo. Balik kahapon kasi, di ba, na-share ko nga na nagkaroon ako ng ear infection. So, nagpunta ako sa emergency, tapos nag-follow up ako after 3 days. So, kahapon yung follow-up check-up ko sa Andy. Hindi na ako nakapag-video eh. So, si Daddy naman, na-injured yung kanyang paa, na sprain siya. So 2 days siyang hindi nakapasok. So kahapon, hindi na namin sinama yung mga bata, hindi na sila sumama. So ako na lang mag-isa. So after ng check-up ko, napadaan ako ng Goodwill. Kasi along the way naman siya nung papabalik na ako. So sumilip lang ako. Kaya actually ako nakakakuha ng mga gagandang item. Kasi palagi din akong nagpupunta, tumitingin-tingin. Though, hindi siya advisable kasi minsan parang, di ba, pagastos ka lang. Pero, minsan naman parang iniisip ko na lang na kailangan din naman talaga natin, ganyan. So, kagaya niyan, wala talaga kaming masyadong gamit eh. So, kailangan din natin ng mga, syempre, pagka paunti-unti nakakaipon ka na ng gamit, kailangan mo pang organize. So, ito matagal ko nang hinahanap. Tapos, finally, nakita ko siya. So, hindi ako nakapag-video kasi wala akong dalang camera that time. So, dumaan lang ako. Tapos, nasilip ko, nasa labas pa lang, nasa parking pa lang. Nakita ko na to. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Eto, nakita ko na yung shelf na yan. Ano siya para siyang pang-organize na shelf. Parang pang kitchen organizer. Nagandahan ako sa kanya kasi very light lang yung materials niya. Hindi siya mabigat, hindi siya mahirap buhatin. Tsaka, ayan guys, tignan nyo meron pa siyang outlet. May saksakan siya, pwede mo siyang isaksak. Sabi ko, perfect to para dito sa corner na to. Iniisip ko nga sana parang coffee bar, ganyan. Pero, yung coffee naman namin ay 3-in-1. So, di natin kailangan ng coffee bar. So, parang organizer na lang, no? So, ayan, perfect siya. So,
Ito kasi may yung mga gamit namin, yung iba. Ito, nabili din namin to sa Goodwill eh. Itong ano na to, microwave. Kaya lang, nakapulot kasi ako ng microwave na dinispose na dyan sa labas na okay pa. Mas maliit. Kasi yung space namin dyan medyo masikip na siya. So, yun yung ginagamit namin. So, ito, extra namin yan. So, baka ibebenta lang namin yan next time. Pero, dahil pakalat-kalat lang siya, naisip ko sana meron siyang lalagyan. So, ayan. Perfect, 'di ba? Pag minsan hindi mo talaga pinaplano, saka sa'yo binibigay. So, ang issue lang nito, maliban sa syempre kailangan mo siyang linisin, may mga dumi-dumi siya, so mamaya linisin natin 'yan. Wala pa siyang price actually nung nakita ko eh. Tapos, actually, nakita ko na yun, yung mga niloload pa lang nila na mga items papasok sa store. Wala pa siyang price pag nandun pa lang siya sa labas ng store, ng Goodwill. So, nakita ko one time, may isang gustong bumili, tapos wala pa siyang price. So, ang ginawa niya, kinausap niya yung isa dun sa mga naglo-load. Tapos yung naglo-load na yun, siya yung nagpresyo. So, parang naisip ko, pwede pala yun. So, parang, kunwari hindi pa nila na ipapasok, pag gusto mo yung item, tanong mo lang kung anong price, tapos pwede mo na siyang makuha. So, ayun na nga. So, dahil alam ko na possible yun, ginawa ko, yung anak ko, tinanong ko yung mama doon kung magkano. Ang presyong unang binigay niya sa akin, $19.99. So, parang almost $20. So, napaisip ako, parang medyo mahal siya para sa 20. Siyempre, parang feeling ko lang mahal. Tapos nag-iisip ako, habang nag-iisip ako, di pinakita niya sa akin yung ito. Sabi niya, ang issue kasi nito, sabi niya sa akin, is yung handle. Ayan. So, wala siya. Pero actually, kahapon nakita ko nandito yung parang, screw eh. Pero hindi ko na siya makita ngayon. Baka nalaglag nung niload nila sa sasakyan. So, ayan. Yun ang issue. Tapos nag-isip siya, sabi niya, bababaan ko na lang, sabi niya, is $14.99 okay? Tapos nung pagkasabi niyang $14.99, di ginaw ko na. Ayan, so, ayan yung presyo niya, guys. $14.99. Wala tong tax ha, kasi pag sa thrift store, di nila tinataxan. So, ngayon, ayan, so, yung handle na yan, madali lang naman yung gawa ng paraan. Tapos, ang isa pang issue din na nakita ko sa kanya is, kaya medyo nagdalawang isip din ako kasi parang medyo wobbly. Ayan, parang medyo wobbly siya. So, nung tinignan ko yung mga screw, sabi ko parang pwedeng gawa ng remedyohan. Parang hindi lang siya hindi lang siya ganun ka-tight. Sorry, yung mga ko. Ayan. Nagkukulitan yung dalawa doon. Ayan. So, ayan. Gagawa na lang natin yan ng paraan. So, guys, kung, syempre sa mga nagsisimula, no, or recommended to, na meron kayong ganito. Ito binili ng asawa ko online, eh. In-order niya online. So, set yan ng mga So, ayan, nakita ko yung saktong sa kanya. Saktong screw para sa kanya, screwdriver. Ayan. So, hihigpitan lang natin siya. Sana medyo umokay siya, no? Ayan, higpitan lang natin siya. Ayan, medyo mahigpit naman siya. So, ayan. So, tignan natin. Ayan. Ayan, medyo mauga pa rin siya. Pero I think, ganyan talaga siya. Kasi siya, may gulong siya, guys. So, maganda sa kanya. Tsaka, siya, mabigat. So, di ko lang alam kung anong brand nito eh. Pero, ayan, napupul pala siya. So, ayan. So, linisin lang natin siya. Ayan. So,
So guys, ito pala yung ginagamit ko na panglinis. Clorox disinfecting wipe. So maganda siya kasi kaysa gumamit ng basahan. Kasi at least i-dispose mo na. Tapos gamit lang kayo ng gloves kasi syempre Clorox yan. Di naman ganun kalakas yung amoy niya. Pero ano siya, panglinis talaga siya. Dito panglinis ng mga panglinis ng mga countertop, ng banyo, yan sa office. Ayan. Natin kung matanggal yung mga dumi-dumi. So, guys, pag nagwa-wipes kayo, pag naglilinis kayo gamit to, wag niyo siyang iwa-wipe ng dry na tissue or dry cloth. Kasi, anong tawag dyan? Yung rationale dyan, ang sabi nga nila, dry time is kill time. So, habang nagda-dry siya, dun niya pinapatay yung mga bacteria, viruses, mga eme-eme. So, guys, check nyo lang din sa mga apartment na inyong makukuha, kasi yung ibang apartment, ayaw nila yung mga second hand na mga gamit. Actually, dito sa amin, sa apartment namin, nabasa ko yun na hindi in-encourage yung pagbili ng mga second hand. Pero 'di ba? Syempre, hindi mo naman yan makokontrol. Ang kailangan lang talaga is make sure mo yung mga item na dinadala mo is malinis. And make sure mo, i-inspect mong mabuti na wala siyang, kasi very particular sila dito guys sa mga pest. Ayaw na ayaw nila yan. Kahit sa ospital, yung mga bed bugs, yan talaga. Yung mga HIV, mga ganyang sakit, hepa, hindi sila takot dyan. Pero sa bed bugs guys, takot na takot sila dyan sa bed bugs. Tapos, kasi yung mga ganito, mga second hand na item, minsan may mga insektong nakatago. So, i-check nyo mabuti. Huwag naman kayo kumuha ng sobrang madumi na, So, make sure na di-disinfect nyo mabuti. Yan. Pero, diba, sanay naman tayo sa Pilipinas. May mga ipis-ipis. Diba? Maging totoo lang tayo, Kahit sa amin, sa bahay namin sa Pilipinas, madaming mga pest, 'di ba? So, medyo, mataas ang tolerance natin sa ganyan. Pero, kailangan nating sumunod, 'di ba? Sa policy. So, kung if ever man na bibili kayo ng mga gantong mga items, make sure nyo na malinis at hindi pagmumula ng pest. So, ayun. Siguro yung iba, tataas yung kilay sa mga ganito. Pero, 'di ba? Kailangan natin 'yan, mga tipid tips. Kasi di naman tayo mayaman kahit na parehas kaming nurse na mag-asawa. Di naman ibig sabihin na afford na namin lahat. So, kailangan talaga natin gumawa ng mga paraan para ano ba to? Parang natatanggal siya. Paano ba to? Para, 'di ba, makatipid din tayo. Kasi di naman ibig sabihin na nurse na tayo, 'di ba? Afford na natin. Hindi ganoon yun, guys. Kagaya namin, kahit naka 1 year na kami dito, ang dami pa rin naming mga binabayaran, nagsusupport pa rin kami sa Philippines. So, may mga talagang ways na kailangan natin magtipid sa mga gantong bagay ba, instead na bibili ka ng brand new, 'di ba? So, ayan. Ganda siya, may mga extrang lagayan. So, ayun. Linisin natin ng mabuti. Tsaka dito naman, nagbabayad kami kasama sa binabayaran dito yung pest control. So,
so far naman, awa naman ng Diyos, wala naman kaming infestation dito ng kung ano-ano. Nga pala guys, advice ko lang, no, pagka pipili kayo ng bahay, kasi kami, pero actually iba-iba yan eh, kada agency, may iba-iba silang policy. So, dun sa agency na pinanggalingan ko, kung nasan ako naka-employed ngayon, kami yung maghahanap ng bahay namin. So, 2 months kaming nasa training, so libre para sa employee. So, yung family ko, nung dumating dito, supposedly follow through lang sila, susunod lang dapat sila. Kasi hindi sila pwede magstay doon. Kasi pang employee lang yun, kasi nagre-train nga kami. So, after nung 2 months, saka kami lilipat sa bahay na mapipili namin. So, yung apartment na napili namin, kami mismo yung maghahanap. So, sorry yung anak ko. Sige, wait lang, mamaya. Tuloy natin. So guys, kung pipili nga kayo ng apartment, basahin nyo mabuti yung review dun sa apartment nyo. Sa amin, late na namin nabasa, nakapag-arrange na kami, saka pa lang namin nakita. Tapos, parang ang daming hindi magagandang review na nabasa namin na medyo nakakatakot. Pero, alam nyo, pinag-pray talaga namin kay Lord na after namin mabasa, wala na kasi kaming choice kasi kailangan na naming makahanap ng apartment dahil malapit na akong ma-deploy. So, ang tagal kasi ng process ng pag-approve ng mga apartment kasi i-background check pa bawat isa na titira sa bahay. So, ako, yung asawa ko, si mama, lahat kami background check, tapos lahat kami pipirma ng kontrata. Lahat yun, online, kasi wala pa naman kami dito sa South Carolina. Nung inaayos namin yun, ako nasa Tennessee, si mama, tsaka si daddy, nandun sila sa California that time. So, medyo matagal yung process kasi babasahin mo pa, tapos iba-background siya, sasabihin nila, aantayin mo yung approval nila, kung okay. So, ganun, medyo matagal. So, gawin nyo, kung alam nyo na kung saan kayong state, i-search nyo ng mabuti kung sang lugar. So, kunwari alam nyo na yung hospital nyo. Tapos, i-check nyo yung periphery nung area. Check nyo kung may mga anak kayo, i-check nyo kung ano yung school na may magandang school district. So, dahil yan ang aming priority. So, ang una ko na munang ginawa ay nag-check ako ng magandang school na may magandang school rating. Paano nyo malalaman yung school rating? Ako nag-check ako sa niche.com, niche.com, niche.com. So, nandun yung mga school rating ng mga school. Tapos, napansin ko, doon sa hospital kung saan ako naka-assign, hindi magaganda yung school rating doon sa malapit. So, ang ginawa ko, lumayo ako. Tapos, hanggat makakita ko na magandang school rating, ngayon, pag nakita ko na yung school, doon ako ngayon maghahanap ng bahay na malapit doon sa school na yun. Kasi dito guys, kung ipapasok nyo yung mga anak nyo sa public school, zoning sila dito ibig sabihin, kung saang school malapit yung bata, doon siya papasok. Hindi siya, kunwari, gusto mo lang, unless kung private, pero kung public, zoning sila. So, kung saan yung address mo, kung ano yung malapit na school na nandun, dun ka papapasukin. Dun siya makakapag-enroll. Ngayon, dahil nga medyo hindi kami sa city, hindi kami malapit dun sa hospital nakatira, ang isang consideration nyo naman is yung transportation. Paano kayo ngayon papasok? So, ang tinanong sa akin ng agency kasi inaalam nila kung saan ka na titira, kung may nakuha ka ng sasakyan. So, very hands-on sila pagdating sa ganun. So, ngayon, nung sinabi ko na, it's about 16 to 17 minutes drive mula sa bahay, ang tanong nila sa akin, are you comfortable? Are you comfortable driving interstate? So, yung parang highway.
from home to work. Parang, syempre, consideration yun. Kasi ako, kagaya ko, bagong driver ako. Comfortable ba ako sa pagdadrive na ganun? Dahil medyo may experience naman ako, tsaka wala naman ako masyadong choice. Kasi, yung nakita kong bahay, pinush ko na kasi mahirap maghanap ng bahay actually. Kasi, kagaya namin, 3-bedroom kami. Dito guys, ang mga bahay, ewan ko lang kung same sa ibang state pero dito sa amin sa South Carolina, ang bilang ng per room is 2 tao per room. So dahil 5 kami, kahit mga bata pa yun ang counting nila hindi by age, per heartbeat, ang sabi nila per heartbeat. So dahil 5 kami, si mama, yung 2 bata, tapos ako, dahil 5 kami, kailangan namin 3-bedroom. So, ang hirap maghanap ng 3-bedroom. So, ang gusto ko sana, 3-bedroom. Dahil dito up and down kasi itong apartment namin sa baba. Kasi may mga maliliit ako. So, parang ayoko naman na makaistorbo sa baba. So, nakakuha ako. Ngayon, after ilang weeks, sabi nila, hindi na available yung first floor. So, ang in-offer nila second floor. Ngayon, pagdating sa second floor, in-explain ko nga na may mga bata ko, pero wala na daw kasi silang available. At dahil nakapag-start na kami ng processing at medyo mahaba yung processing, ipinush ko na lang. Tapos yung hindi nga namin magagandang review na nabasa, ay pinag-pray na namin. Anyway, pinag-pray talaga namin lahat mula sa sasakyan, sa bahay. Awa naman ng Diyos, mag-1 year na kami dito. Napakatahimik dito sa apartment namin. Yung mga sinasabi nila, nagli-leak yung mga bathtub, ganyan. Wala naman dito so far, okay naman siya. Tsaka wala naman mga shooting, mga ganon. Wala namang mga incident na ganon. So, ayan, awa ng Diyos. Kahit papano na kampante naman na kami. Siguro yung mga review na yun, mga ano lang yun, mga isolated. So far, okay naman. Pati mga kapitbahay namin dito, wala naman kaming na-encounter na hindi maganda. Yung mga sa school, ayan, napaka-ganda nung napasukan ng anak ko. So anyway, ayan, tuloy ko na. So, ayan, medyo na-disinfect ko na siya, guys. So, may pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-organize. So, ayun lang. Ay, check pala natin guys kung gumagana yung yung kanyang outlet. Ayan. So, may outlet siya dyan. Maganda yung items ng mga may ganyan na meron siyang saksakan. So, charge natin itong phone. Try natin. Ayan. Okay. So, nagcha-charge naman siya. Hindi lang masyadong kita, pero charging siya. Okay, so, ayos. Gumagana siya. Functional. Usually talaga yung mga item galing sa mga gumagana naman siya. So, kung hindi man yan gumagana, pag mga electronic, pwede mong isole or pwede mong i-return within 7 days. So, ito, may isa pa ako nakuha. Ayan, naman siya, vacuum. Yan, yung lang, simpleng vacuum lang. Tapos, medyo okay pa siya. Chinek ko yung loob niya. Almost new pa rin siya. Ayan. So, ito yung vacuum na ginagamit ko Bago ako dumating, nakabili na ako na isa. Kaya lang, nabasag kasi pinaglalaroan ng mga bata. So, ito, nabili ko naman to ng $7. So, yan. Very useful yan. Para lang siyang walis. Maliit lang siya, lightweight. So, pwede mo siyang, recommend ko sa inyo to guys. Kasi, yung mga gantong vacuum, yung mga handheld lang, ayan, Bissell. Simple lang siya, pero very, very powerful. Malakas makakuha ng dumi. Ayan.
Guys, may nabili pa ako. Ano naman to? Yung pang-painting. Nabili ko lang siya ng $4. Hindi ko actually alam kung paano siya iset. Pero, ayan. Pang-painting siya. Ito mo lalagay yung painting. Okay, guys. Ayan na. Na-figure out ko na kung paano siya. So, sinearch ko siya sa Google, Google Lens. So, ganyan pala siya. Ano siya, wooden easel. Alam niyo yung ginagamit pag nagdo-drawing. Ay, nagpi-painting. Ayan siya. So, alam ko naman na easel siya. Di ko lang alam kung paano i-set up. Ayan. Tapos, ganyan siya. Na-adjust. Ayan. Trip-trip ko rin kasi yan mag-paint-paint. Tapos nung nakita ko, wala lang. Umura kasi niya para sa $4, diba? Meron lang siyang kulang na screw. Hindi ko alam kung dito na nawala sa bahay. Tignan-tignan ko na lang. Siguro pwede naman siya palitan. Ganito lang siya. Ayan. Pero ano naman siya? Okay naman siya kahit wala siyang screw. Parang yung support niya, doon na lang sa kabila. So, ayan. May drawer dyan. Diyan yung lagayan ng mga paint. So, ayun lang. Mga treasure na kung ano-ano nakikita natin. Ayan. Wooden easel. Tapos, ito na yung kanina. Yung inayos ko. Hindi ko pa alam kung ano nilalagay ko sa iba. Pero,